Isang local recipe ang gusto kong i-feature ngayon dito sa ating video. Kung tawagin ito ng mga taga Cavite ay kalandrakas. Ito ay isang soup dish na inihahanda tuwing may lamay noong unang panahon. Nakakaintriga, no? Kaya ano pang hinihintay nyo? Umpisahan na natin ang ating pagluluto. Welcome to Minang's Kitchen! Kailangan natin ng soup base dito sa ating recipe. Chicken broth yung naisip ko na ilagay dito sa ating soup, kaya naglaga na ako dito ng manok. Pwede din naman kayong gumamit dito ng pork or mix ng pork and chicken. Yung ating manok ay hihimayin natin at yun ang isasama natin sa ating soup. Kapag okay na yan, umpisahan na natin yung ating pagluluto. Buksan ang ating kalan at ilagay ang kaserola sa medium flame. Pagkatapos ay ilagyan natin ito ng katamtaman lang na mantika. Umpisahan na natin yung ating pagigisa. Ilagay natin yung hiniwang bawang. Igisa natin ito hanggang medyo maging brown at lumabas na yung kanyang aroma. Sunod naman nating ilalagay yung ating hiniwang sibuyas. Igigisa naman natin ito hanggang makita natin na maging translucent na. At para mas masarap pa itong ating soup, lalagyan natin ng hiniwang Chinese chorizo. Iprito natin ito ng mga around 3 to 5 minutes. O kaya hanggang sa lumabas na yung kanyang natural oil at pagkatapos maaamoy nyo na yung bango ng Chinese chorizo. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay yung ating hinimay na manok. Igisa natin ito ng mga 2 minutes. Pagkatapos ay lagyan natin ito ng patis. Hintayin muna nating umamoy yung ating patis bago natin ito haluin. Kapag okay na yung ating pagigisa, ilalagay na natin yung ating chicken broth. Tatakpan na natin yung ating kaserola pagkatapos aantayin natin yung kumulo. Kapag kumukulo na yung ating sabaw, pwede na nating ilagay yung ating mga gulay. Uunahin na nating ilagay yung ating carrots. Medyo matigas ito kaya ito yung aking inuna. Hiniwa ko ito ng pa-cubes. Medyo katamtaman yung laki ng aking paghiwa. Pwede nyo rin naman siyang liitan kung gusto ninyo. Takpan natin yung ating kaserola at isimmer natin ito ng mga 3 to 5 minutes. Pagkatapos ay sabay-sabay na natin ihuhulog yung ating patatas, kalabasa at yung ating kamote. Kung mapapansin ninyo ay pantay-pantay yung pagkakahiwa na ginawa ko sa kanila, katulad nung carrots natin, para pantay-pantay din yung kanilang pagkakaluto. Takpan ulit natin yung ating kaserola at isimmer natin ito ng mga 2 to 3 minutes lang. Konting trivia muna tayo. Ang pangalan na kalandrakas ay hinango nila mula sa Chabacano word na kalandra, ibig sabihin funeral stretcher. At yung mga gulay na hinahalo natin dito sa ating soup dish ay nanggagaling doon sa mga taong nakikiramay doon sa lamay. Kaya kung ano yung available na gulay na dala nila, yun ang inihahalo dito sa soup dish. Pwede na nating timplahan yung ating sabaw. Lagyan natin ito ng patis, ng asin, at ng durog na paminta. Kung gusto nyo din maglagay dito ng chicken cubes ay pwede naman. Kadalasan ay meron silang dalang talong kaya lalagyan din natin ito ng talong. Lutuin muna natin ito ng mga 2 to 3 minutes bago natin ilagay yung ating sotanghon. Itong sotanghon ay ibababad nyo muna yan sa tubig bago nyo ihahalo sa ating soup. Ilalagay na rin natin yung ating celery at yung ating repolyo. Iwain nyo na lang yung repolyo ng pahaba na maliliit. Haluin nyo yan at lutuin nyo pa yan ng mga 3 to 5 minutes kahit hindi nyo na yan takpan. At kapag luto na yung mga gulay natin, pwede na natin yung iserve. At ito na ang aking version ng kalandrakas. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Minang's Kitchen, i-click mo na yung subscribe button and notification bell for more videos. Okay, kain na!